na parang dahil doon, hindi na rin nakakagalaw at nakakapwesto si Kilowash, si KLVJ, at si JP ng maayos. Totoo yan. So, ibig sabihin, at this point in time, feeling ko Aura PH, gawin nyo na lang kung ano yung komportable si Grid. Kasi kapag nakuha ni Grid yung pattern na komportable siya, yung draft na komportable siya, paramdam ko, mas malaki yung chance nyong makakuha ng isang game against Sonic. Totoo yan. At isa to sa magiging sagot siguro ngayon ng Aura. Now, they are realizing how strong the YSS here for Onyx PH. Now, makakakita tayo ng ibang carry dito para kay Wise. And something to note din, no? Napansin ko, kung di ako nagkakamali, on the past 2 games, we haven't been seeing any signs na magpipick dito ang Aura ng Kufra. Which is, isa sa mga hero na talagang kinilala ang Aura PH. Even on Season 4, on Season 5, parang ninineglect nila yung hero na to ngayon. Would you think it's gonna be a good time na ilabas na the championship? Kumbaga na ipangalan, naging kamukha nga eh. Diba? Kufrisha, is it gonna be the time para sa kanila? Tingnan natin. I mean, they got what they wanted dito. Nakakuha sila ng isang Thams at ng isang Yuzhong. So maganda na agad yung side lane tempo nila dito. Hindi na yan mabubuli basta-basta. Pwede na nilang tutuunan ng pansin dito agad yung mid lane setup na ginagawa nila na mas komportable sila sa ganung idea. Yes. I really like the 2 picks dito. Pero ano, no? I think the Yuzhong, would you think it's really valid na dapat nilang sinasama to lagi sa priority pick nila? Kasi they've been first picking the Yuzhong for the first 2 games. Now, still, yun pa din dahil though 2 picks, kasama pa din siya. And looking at the data as Yuzhong isa sa pinaka-lowest win rate ng Aura for the Season 6 ng MPL. Ako kasi, naniniwala ako na itong Yuzhong pick na to para talaga to sa Onyx eh. Hindi ito yung tipong ginagawa nila kasi gusto lang talaga nila mag-Yuzhong. It's more on the idea na laging gumagamit kayo si Venus ng mga backline mage. Kapag sinabi kong backline mage, yun yung mga control mage na nakikita nyo. Mga Farsa, mga Rafaela, yung mga tipong kapag nalapitan mo, wala naman talagang pang keep away sa'yo ng ganun kaganda o mapipilitan sila lumayo. Thus, hindi nila nagagawa yung trabaho nila into healing or sabihin natin yung stun or yung feathered airstrike. Hindi na nila nagagawa yung trabaho nila because of that. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng mind games eh. So, parang pipiliin ko yan. Tapos, Onyx, pipili pa ba kayo ng Farsa? Pipilit nyo pa ba talaga? Totoo. Tapos, ang nakakatawa dito, Onyx, hindi din sila nagpapatinag. Yes. Pinipili lang nila yung gusto nila. Exactly. And kung nakita mo din, no, kung paano pumwesto si Oh My Venus, yes, alam natin that the Yuzhong #1 priority, katulad ng previous game, was to kill the YSS, to kill the Farsa, pero hindi yon nangyayari. Kasi yung positioning, alam din to be honest ni Oh My Venus na siya yung target ng Yuzhong, and whenever the Black Dragon was used, talagang humihiwalay muna siya or rather, maximum distance ng feathered airstrike lang ang kanyang ginagawa. Okay. So, nakuha ng Aura dito yung Claude. And I think sila yung sa mga teams na capable na gawin yung Claude mid lane setup. Yes. It could probably be side lane, hindi ko alam. Pero looking at it right now, wala nang space dito para magkaroon ng Claude side lane kasi parehong side laner siya itong kinuha nila. Totoo. Doon sa first 2 picks. So medyo ipit na talaga sila dito in terms of the course. Ang kailangan na lang, ang maayos na lang nila dito is yung kanilang duo support tandem. Totoo yan. Pero that really surprised me, Kuya Butters. I know, kumbaga dito as Aura is somehow basa sila eh. Kasi those 2 heroes na unang pinili is the side lane. At gaya ng hindi ito yung Claude na pwede mong isipin na pang mid, pwedeng pang side with the Avarice. Pero eto alam mo na eh. So the only ones that left for Aura PH is to get their support and get their tank. And that's what Onyx PH did. They banned the Kufra, sasabihin ko sana. They banned the Kufra, which is a very good pick sana for Aura, and they don't want that. So this is how, is this how Aura really confident sa kanilang first 3 pick that they neglected the other roles para sa kanilang team? I mean, they have the capability to do so. Kahit sabihin natin natalo sila ng 2 beses dito, you cannot take away the fact na sila pa rin ang back-to-back champions. Yes. Ng MPLPH. They're the only ones who did it dito sa Pilipinas.
And Much respect. to be kailangan honest. mo din talaga bigyan ng isang malaking respeto yung Aura PH dito. Pero, for the side of Onyx naman, katulad nga ng sinasabi mo, pwede nila gamitin sa advantage nila to eh. Kahit sabihin mong champions pa rin yan, there are downsides sa pagpili ng 3 core agad on your first 3 picks. Kumbaga, kung tututok kayo sa mga supports at sa tanks na ganyan, mapapansin mo, ang ginawa na lang nila dito sa bans nila, pansinin mo yung target. Pansinin mo yung target, it's going to be Greed, Kel VJ, tapos Raflesia. Yes. So, it's Your really team Onyx is PH is kicking. really neutralizing the heroes dito ni Grid and ni Raflesia. At kitang-kita naman yan on how Onyx PH drafts on this game. Another Eudora pick Nako. here for Oh My Venus, and that is probably the nail in the coffin dito for Aura. Okay. Dahil a burst damage galing sa isang Eudora, kayang burahin kahit ilan pa ang item mo dito unless mag-Athena Shield dito si JP. Eto signature ni JP kasi yung pumapasok na Blazing Duet na mag-isa lang siya. Yes. This time around, hindi niya pwede gawin yon. Yes. Kasi for sure, etong kulod na to, retribution ang hawak Yun nito. pa. Which is hindi siya pwedeng mag-purify or if it shows na mag-purify, who will use the retribution? The Yuzhong? Or give it to the Tamus? Which is very awkward na agad sa kanila. So, ibig sabihin dito, they put JP in a very hard spot agad dahil sa pili na Eudora na yon. Kasi itong Eudora na to, makuha niya yung Clock of Destiny niya na maaga. That means he can proceed to getting the burst damage pa galing doon sa ibang items. JP, baka may time dito na mapasok ng Blazing Duet, buburahin lang siya ng Eudora. And that's one thing na ayaw makuha. That pick on the Hilda, napakasakit din for JP. Kasi tatandaan natin, marksman to, and that means Hilda will be aiming to go for the invade. Ang tanong dito, papaano lulutasin ng Aura PH yung early game capability, early game invade na magagawa nitong Onyx? Yes, that's gonna be the question. Mga kaibigan, kaya dito na mag-comeback or mag-bounce back dito ng Aura PH as Onyx PH. Sila yata ang may fire ngayon. Mainit. For the past 2 games, kita natin how strong, how prepared ang Onyx PH sa laban nila against the defending champions. Is it gonna be a new champion for MPL Season 6? Who knows? We're gonna be seeing Aura PH to have the chance to come back. Pero I really like what you've said, Butters. Delikado dito si JP. So does the Farsa. Yung mga pick-up potential dito ng mga heroes ng Onyx PH, hindi ka talaga pagbibigyan. Hindi to nagbibiro, ika nga. And tingnan natin kung paano gagawin ng Onyx PH yung 3-0 na inaasam-asam nila na matagal na. At kung paano bibigyan ng magandang laban dito ng Aura PH yung Onyx PH ngayong match point na yung kalaban nila. Laban lang, ladies and gentlemen, and this is going to be game number 3 of this best of 5 series. Oh my, oh my! Sa mga nanonood dyan, sa mga naghahapunan na din, siguraduhin nyo na nakatutok na kayo dahil malamang ito na ang huling pagtatagpo ng dalawang team na to. Look at Jay, same pa din ang kanyang ginagawa, just trying to invade dito. Ang purple buff na naman ni JP, wala na talaga sila dito patawad. Ang sakit ng damage, JP might actually lose his Nakuha ni Kel purple VJ. blood. Well, I guess, mas okay na makuha yun. But then again, hindi spammable yung Art of Thievery mo. Totoo yan, totoo So yan. that means, mamipersa ka dito kumuha ng Demon Shoes. Exactly. At ang masama pa niyan, mas okay na sana kung kay Grid na punta. Yung 3 hero doon na may mana. Pero ito na, mukhang may mawawala pa. Sino nga ba yun? Jay dito, mukhang makakatakas pa. Kiel BJ na may purple buff. Nasaan ka na? And that is bad for the side of Aura PH. Nakuhaan sila ng mga buff dito. And man, oh man, tingnan mo kung paano ginagawa ng Onyx PH yung mismong setup nila dun sa jungle ng kalaban. 1 minute pa lang, may jungle presence na sila agad. Jungle present at 1,000 dalagdag insulto para dito sa buong kupunan ng Aura PH JP. On a game dito sa una or rather sa umpisa ng laro, ang hirap ng buhay ng ganitong Claude. And that is going to be a big factor into deciding this game for the side of Onyx PH. While Aura naman dito, they are putting a lot of focus para kay JP na nilagay muna nila dito sa may gold lane. Oo, pero ito Buttersub,
They are just trying to go in, and Iakno here with the Basha. I really like the side lane Basha. Tapos ipa-pair up mo pa siya sa isang poke hero na Hilda. Ito, roughly siya trying to slide it up papunta job. doon sa may torre. I think it's a nice try. Pero what is nice para dito sa Aura is that Onyx PH ngayon. Pasok! Oh, may Venus. Flicker in! Ganon kalupit ang Reyna ng Onyx. Wala siyang pake. Pero may talon from KLBJ. Ako naman ang babawi. Pero mamamatay nga kaya. Continent Inferno was there. Sino pa Dilar dito? Tumalon. Patay na naman. Isa sa Aura. KLBJ. Masyado ka ng matilog, JP. Nag-BMI ka na ba? Mukhang oo at makakatakas pa nga naman din. Iba ang bigayan dito, ladies and gentlemen, ni Dilar, ha? Si Dilar, galing siya kung saan-saan. Isa siyang gala. Gala. Bukod sa gala, parang ano in lahat na ng pwede mo sabihin in the zone, naka-super saiyan form, lahat pwede mo na ngayon sabihin kay Dilar all throughout the 3 games, on point dito. Siya yung kaibigan mo sa buhay mo na hindi nakamiss ng ni isang birthday. Ay, oo. Alam mo yung kahit sa handaan, nakatayo na kumain, wala siyang pake, basta meron kang lumpia. Tama naman. Diba? At kahit, Hindi ka pwedeng kahit pumunta ng party, tas ubos na yung lumpia. kahit birthday ng pinsan mo, Oo. basta may lumpia. Basta may lumpia, matig yan, pwede pang magtabi sa purse. Oo. Tago mo pa. Mga ate Sharo natin, ate Shawi, balutin mo ako. Balutin mo ako. Balutin mo ako, mga kaibigan. Wow, Onyx PH, really surprising as we know this might gonna go for... Na-feel ko yung gigil mo doon, Butters. Alam ko yung kuryente ni Eudora. Sobrang sakit. And you can be able to see here, mga kaibigan, how confident Onyx PH. Pag yung yung Eudora, nag-flicker in na sa'yo, that's one example, or rather, masasabi mo na sobrang confident na nila, sobrang alam nila na kaya kanilang patayin. At yun ang kailangan mo kapag... Napapalibutan ka na namin! Napapalibutan! Naku po! Tumama yung Dolomite sa pader! Yung Dolomite! Wits! Grabe naman! Yung Dolomite na yan! Pero ito pa ang mas grabe. Si Grid dito, malapit nang mawala. Pero hindi pa naman makakalipad pa rin nyo pabalik ng Blaze Flicker out dito ang Tigreal nyo, mga pre. Dahil 3,000 ang labang ng Onyx ngayon. 4 na minuto pa lang ang meron sa laro. Paano na? Aura Fire, nasa na? Unti-unting nawawala ang lagablab ng apoy dito ng Aura PH. Slowly but surely, Onyx PH dito, talaga dinadissect nila yung playstyle na ginagawa ng Aura dito at pinapakita nila na for Season 6, nasa ibang level kami at kami ang kailangan nyo sabayan. Aura dito, hindi pa sila talong-talo. Pwede pa nila mabawi ito. Remember, this is still JP on the cloud. Kung meron tayong mga taong titignan na dapat tingalain sa paglalaro ng marksman, I feel si JP, nakakalimutan natin na Season 4, Season 3, ang lakas ng Claude na ginagawa niya. Ngayon lang natin ulit nakita to. Ngayon lang natin ulit nakita. Pero makakapatay nga ba? Pero si Grid ang unang nawala. Pero binanata niya ngayon dito si Wise. Ito na yata yung hinahanap mo, Butters, na Claude ni kuya mo JP. KLVJ, tropang magtropa talaga dito sa taas. Pero Iakno, wala siyang pake. Bato ng gulo, nandun pa yon. Pero out na muna, mukhang hindi nyo kaya yatang balatan ang isang Basha. Dahil nandito na rin si Jay. May palo dun sa kanyang baso. Habol doon. KLBJ, kaya pa nga. Nako, nakikipag 1v1. Sino ang great one? Pero wala doon at wala na. Tamang bugbugan lang dito yung mga miyembro ng Onyx at Aura. Pero ngayon, ating tignan, mukhang hindi pa yata tapos. Nag-cooldown at lahat-lahat. Pero tignan mo, yung bawas doon sa gulong na yon, parang hindi man lang, kiniliti lang yata nila doon si Iakno, Kuya Butters. Si JP dito, talagang ayaw nilang pauwiin. Ang ginagawa nila, triangle offense sila. Isa sa baba, isa sa kaliwa, isa sa kanan, at si JP dito, crossover. Grabe yung triangulo, Kuya Butters. Alam mo yung Triangle offense. left, right,
tapos justify. Anong justify? Anong justify? Alignment yun, center. Hindi ba? Center ba yun? Center. Hindi ba yun yung sa sa Microsoft Word? Oo. Center Left, pala. right, center. Left, right, center pala. Oo, kumbaga, kung Microsoft Word mo, Oo. tama init. Sabi mainit. Pero ang mas mainit, yung laban ngayon. Grabe naman mga tol. Guys, kung kayo naghahapunan ngayon, Uy, ang siguradong ganda nito. hindi nyo na maisubo yung kutsara na yon dahil si Dilar hindi lang pogi dito, makulat din, humihil pa din, walang pake dito sa Aura. Mhm. At kung parehong-pareho na yung ginagawa ni Dilar ngayon Oo. sa ginagawa niya sa Facebook. Ano yun? Ano yun? Bawat scroll down mo ngayon, Ay! makikita mo yung picture ni Dilar. Exactly. Yun yung Minsan- nangyayari sa Aura PH. Sa totoo nga, minsan, Kung sa- Kuya Butters, gigising ako sa umaga, imbis na yung girlfriend ko makita ako, si Kuya Dilar. Si Kuya Dilar. Oo. Ayan yung usually nakikita ko ngayon. Ang dami Oo. nag-share eh. Oo, pero auto-like, saka auto-heart, pagka Oo. nakita ko si Tsaka Kuya yung Dilar. mga nagko-comment, hindi mawawala yung add to heart. Ay, add Hindi, to heart. never. Totoo naman. Kasi yung pormahan kasi ni Kuya Dilar, Kuya Butters, talagang yung laging kailangan medyo messy yung hair mo. Tapos Oo. parang aayusin mo ng konti. Yung woke up like this. Oo, walk up like this. Tama Tapos yun. medyo, kumbaga kung ikaw naghahanap ka ng chinita, siya kasi medyo chinito. Ah, diba? so, Oo. Parang siya yung short hair chinito look boy. Oo. Diba? Shoutout Short sa hair- mga Dilarmy. Oh, Dilarmy. Oo. Shoutout sa mga Dilarmy. Short-haired, chinito, gamer BF. Ay, iba. May glasses ba? Wala siyang glasses wala. Oo, walang Alam ko glasses. meron naman. Ay, meron ba? Pero dito ang meron at sure ako, dito yung aura, lumiliit na naman ulit ang kanilang mapa. They May- are Turtle very, Checkpoint. may check. Parang may checkpoint eh, no? Bawal Oo, off. bawal eh. Anong pakay nyo dito? Kumbaga, hindi pa sila nakapaglagay ng RFID nila. Kasi ngayon, totoo lang, tol, sa pagka pupunta ka ng NLEX o kaya kahit sang may text, kailangan mo na ng RFID bago Ah. mag-November 2. Kundi, fine ka ngayon. Nakakuha ka na. Ay, meron na. Meron na yung meron. sinakyan ko kaninang yung sinakyan ko kanina, meron na. Oo, meron Pero na. ang meron ngayon, mga tol, si Dilar walang pake. Dahil wala kang pake, sabi dito ni Great, ikaw muna ang una naming kukunin. Habol doon, Iyakno yung dragon. Naku po, nag-iikot-ikot lang pero out na muna. Onyx PH, they know they are on the lead. Ayaw nila itong mawala at ayaw din nilang makabakan na namang muli ng aura. Ito yung sinasabi natin, yung patience game from Onyx PH. Nung nawala si Dilar, nagkamali sila. Ang ginawa nila, medyo nakipag-chacha sila ng onte, nakipagsayawan sila ng onte. Pero yung pakay talaga nila doon was to really disengage. Oo. Parang parang diversion lang yung Raging Sandstorm na pag stand down out na tayo mga tol. Mhm. Pero, pakiramdam ko naman, kung tumama talaga yon, Why They not? can go. They can go. Yes, definitely they can go. Pero Onyx PH need to be very careful dito mga kaibigan dahil Aura PH has a draft that can specifically scale throughout the late game. Pero ito na nga kaya yun. Dilar once again half on HP. Pero sa likod, look at the Hilda. Ginugulo-gulo si Killwash at si Rafflesia. Pero doon na nga, may binalik. Papasok ng Torre. Makunat ka bang baksa ka? Yun ay hindi. Dahil nawala na naman dito ang isang miyembro ng Onyx PH, Aura. We are the defending champion. Hindi kami basta-basta. Pero hindi sila basta-basta. Hindi sila basta-basta napapasok, Rob. But, the thing is, minimal ang losses dito ng Onyx PH. Yeah. Nawawala lang sa kanila si Dilar, nawawala lang silang si Iyakno, si OCJ, pero after that, wala nang nakukuha dito. Kumbaga, nagagawa na lang ng Aura PH, napapatagal nila yung game para unti-unting makakuha ng farm si JP. Totoo. And considering yung map control na ginagawa ng Onyx PH dito, walang access si JP sa kahit anong jungle monsters dito. So, ibig sabihin, yung retribution tulog. Tulog. Bukod sa tulog, is that hindi rin makakuha dito ng buff si JP, which is Daklod. Pero there is something good din naman that is happening for Aura, is that ang medyo napupunta ang gold was technically on Oh My Venus. Wise here is just farming his item, just came from all the jungle creeps and the minion waves. Pero wala siyang nakukuha patay, hindi siya nakakakuha ng kill. Meaning to say, mas may item si Oh My Venus, which is, alam natin na parang mayroong specific time lang na malakas dito ang isang Eudora, which is early to mid game. Going to the late game, it might na hindi na siya ganun mag-matter. Pero ang tanong, Kuya Butters, kaya ba napatagalin palalo ito ng Aura? Kaya nila. Just because, Rob, meron tayong Blazing Duet dito na expendable naman. Meron din tayong Feathered Airstrike na kaya mag-control ng 3 lanes
basta maganda ang pwestuhan dito ni Greed. Yeah, totoo. Totoo yan. And Greed, or specifically Greed and even with JP, I was really trying to see kung nag-winter transyo na ba dito yung Eudora natin, or he's actually confident na kahit na Clock of Destiny lang, hindi pa enough, hindi pa. I mean, kung kunat niya enough na para sa damage na ibubuga ni JP on the clock. Pero kasi ang Aura PH dito, ang ginagawa lang nila, laban lang. Ay, Hindi lang talaga nila binibigyan hindi lang nila binibigyan masyado dito yung Onyx ng pwesto para talagang mahuli sila ng isang Raging Sandstorm. Kumbaga, ang ginagawa nila, sineseparate nila yung sarili nila and they're trying to go for the instances na kaya nila ilaban kasi gusto nga nilang lumaban lang. Exactly. Lumaban lang talaga. Pero ito, ang laban na magaganap, this is still not gonna be a Luminous Lord. Hindi pa ito papalo basta-basta sa torre. Pero wala na dong pake yung mga Onyx dahil pinatay na kagad ni Khalid. Doon si Greed. Habol doon sa likod kay VJ ang nawala. Sulong dito. All for Onyx. Ito na nga ba? Malalaman na ba natin na magkakaroon ba tayo ng bagong kampiyon sa season na to? Malapit na nating malaman dahil malapit na rin mabura ang dito ang Oh aura. my goodness, ladies and Ang gentlemen! nawala. JP na lang ang natira. At ang Reyna nandito na. 3-0 for Onyx PH. And Onyx PH commanding, decisive, dominating victory against our back-to-back champions. Walang three-peat, ladies and gentlemen. And to think na 2 season sila hindi binigyan ng pagkakataon ng Aura PH. Ang ginawa ng Onyx, diretso lang. Hindi sila tumingin patalikod. Walang tinginan Ang talagang ginawa patalikod. nila, nakafocus lang sila sa goal. Lumaban. Yes. I am out of words, Kuya Butters. Wow, I'm expecting this is gonna be a toe-to-toe battle, but Onyx PH on playoffs mode. Yeah. 3-0, coming from a 2-0 noong regular season, pwede natin sabihin, ay tago strat. But this is the knockout round, this is the playoffs, and Onyx PH giving a 3-0 sa ating back-to-back champion. Kaya na nga kaya nila to, dire-diretso, papuntang Grand Finals. Yung nag-iisang hurdle na pumigil sa kanila for the longest time, sila ang nag-asikaso. Exactly. At sila din ang naglaglag. Now, Aura PH, no three-peat, and the dynasty, hindi mabibuild ngayon. Yes, it's not gonna be built. Pero once again, we would like to thank Aura PH. Alam mo yung bigat sa pakiramdam that we're not gonna be seeing. We've been used to see this team for at least a year. Pero now, we will be closing the book for them for this season at least. And Onyx PH, congratulations. Kuya Butters, you have something else to say dito sa naging laban? These two teams are very good friends of mine. And Aura PH, sadly, this is the end of the road for them. And congratulations, Onyx. Pero GG, well played. Aura, I want to see you guys next season. Yes, ako din. Gusto- I really gusto wanted natin to matuloy see to. them bounce back dito. Pero there are a lot to say about these teams, mga kaibigan. Unang serye pa lang to ng araw na ito. Pero I guess there are a lot to hear and see sa mga sasabihin sa atin dito ng ating solo analyst, Rockhart. Anong meron siya?